Dumating ka na ba sa punto ng buhay mo na sobrang lungkot yung naramdaman mo? Isang klase ng kalungkutan na hindi mo maipaliwanag. Naghalo-halo yung takot, yung pagod, yung anxiousness, at hindi ka na makatulog. Ang dami mong iniisip. There was a point in the Bible that there is a faithful man of God, a prophet of God, who was not exempted in that situation. Elijah just experienced one of the greatest victories that God had given him. Fire fell from heaven, the nation saw God's power through him, pero biglang natakot, napagod, na-depressed. Because spiritual highs does not exempt us from emotional lows. Ngayong oras po nito ay pag-uusapan natin ang storya ni Elijah kung paano siya iniahon ng Panginoon at tinulungan ng Panginoon sa sitwasyon ng kanyang depresyon. Samahan niyo po ako. In 1 Kings chapter 17, ang Israel ay pinaghaharian ni King Ahab at ni Queen Jezebel. Silang dalawa ay talamak na servant ni Baal. Kaya yung idolatry during that time ay sobrang kalat na kalat sa buong bansa. At para patunayan ng Diyos ang kanyang pagiging totoo, ay gumamit siya ng isang propeta na ang pangalan ay si Elijah. Pinaranas ng Diyos ang iba't ibang victories and miracles kay Elijah, at ang pinaka-highest point ng kanyang storya ay doon naganap sa Mount Carmel, na kung saan nagkaroon ng showdown si Elijah versus the 450 prophets ni Baal under kay King Ahab at kay Queen Jezebel, para patunayan kung sino ang tunay na Diyos. Ang contest nila kung sino ang Diyos na magbabagsak ng apoy mula sa langit, yon ang tunay na Panginoon. Konting trivia lang, si Baal ay pinaniniwala ang sky god sa history. So naniniwala sila na ang weather ay nakokontrol nito ni Baal. Kaya yung fire from heaven ay isang bagay na naniniwala ang mga false prophets nito na magagawa ni Baal. Ang nangyari in 1 Kings 18, ginawa na nila ang lahat, pero wala ni isang nagtagumpay sa kanila. Ang bawat isa sa kanila naglupasay, yung iba kinat yung sarili nila, sumayaw-sayaw, pero walang apoy na bumagsak. At dahil doon nabigo sila. But when Elijah came and he prayed to the Lord, gumawa ang miracle ng Diyos at nagbagsak siya ng apoy. At ang mga tao, in verse 39 of 1 Kings 18, ay naniwala sa Panginoon. Ang sabi nila, ang Panginoon ang tunay na Diyos. There was a public victory, answered prayer, and revival moment. Grabe yung pakiramdam ni Elijah that time in Mount Carmel. Ang tindi ng ginawa ng Panginoon sa kanya. Tapos biglang dumating ang isang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay niya. In 1 Kings chapter 19, sinabi ni King Ahab sa kanyang reyna na si Jezebel ang lahat ng nangyari. At ang sabi ni Jezebel, papatayin ko tong tao nito. Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa mga propeta ko. Nabalitaan ito ni Elijah, natakot siya at nagsimula siyang tumakbo sa wilderness. Medyo nakaka-wonder lang, no? Pinagtagumpay siya ng Panginoon in every miracle. Ang daming tao yung sumampalataya sa Diyos. Chini-cheer nila si Elijah, and then suddenly biglang nag-crash down ang lahat. Dumating siya sa punto na bigla siyang natakot, na-threaten siya, naglakbay siya sa kawalan, iniwan niya yung kanyang servant at siya ay lumakad mag-isa. Takot na takot ang puso, punong-puno ng anxiety, punong-puno ng fear, punong-puno ng discouragement. Ano ba naman to? Naglilingkod ako sa Diyos, ginawa ko naman ang lahat, pero bakit ganon? Ito pa rin yung nangyayari. Napagod na ang puso niya. Every strong believers can also reach to that breaking point. Sabi ng verse 3 sa 1 Kings 19, Elijah was afraid and he ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went on a day's journey to the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed. Tingnan niyo to, and prayed that he might die. Sabi niya, I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Makikita natin dito yung mga senyales ng depression nito ni Elijah. Number 1, yung fear and anxiety. Sabi niya sa verse 3, natakot siya at siya ay tumakas.
He's so anxious, his mind is being pulled in different directions. Litong-lito na siya. Bukod dyan, yung pangalawang sign ay yung isolation. Iniwan niya yung kanyang lingkod, tapos naglakad lang siya mag-isa. Gusto niya lang mapag-isa. Hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Pangatlong makikita natin doon yung hopelessness. Ang sabi niya, Lord, I have enough. Sapat na Panginoon, pagod na ako. Diba? At yung pang-apat yung makikita natin na sinabi niya yung mga salitang, kunin mo na ang aking buhay. Take my life. Grabe yun wini-wish niya sa Panginoon na kunin na siya ng Diyos. Makikita na natin that his thinking is distorted. Sabi niya doon, take my life, I am no better than my ancestors. Nagsimula na siyang ikumpara ang sarili niya sa kanyang mga ninuno. Elijah is saying, Lord, wala na akong lakas. But God's response, itong nakaka-amaze dito, was not to rebuke him first, but to let him rest. God did not rebuke Elijah immediately. Ang ginawa ng Diyos, pinatulog siya, binigyan siya ng pagkain, at siya'y pinagpahinga. The angel didn't preach at him. Yung anghel na pinadala ng Panginoon, pinakain siya. Sabi ng verses 5 to 7, then he lay under the bush. He fell asleep. All at once, and the angel touched him and said, get up and eat. He looked around, and there by his head, meron ng tinapay. There was some baked bread over hot coals, mainit and a jar of water. Masarap pala ito pag malungkot ka, kumain ka ng pagkaing mainit. Alam mo yung nakakatulong sa'yo yan para makaramdam ka ng saya sa puso mo. He ate and drank and then lay down again. Pinagpahinga ulit siya ng Diyos. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, get up and eat, for the journey is too much for you. You see, God cares for our physical and emotional needs, not just our spiritual performance. Ang sabi ng anghel sa verse 7, bumangon ka at kumain, mahaba pa ang iyong lalakarin. The word bumangon, ibig sabihin that God is not done with Elijah. May plano pa ako sa iyo, bumangon ka. Di ba? Kumain ka, God cares about our physical strength. Tapos ang sabi ng Panginoon, mahaba pang iyong lalakarin. There's still purpose ahead of you. May dahilan ng Diyos. Meron pang plano ang Diyos sa buhay mo. Magpatuloy ka. And God strengthens Elijah before explaining the journey. Ang sabi niya sa verse 8 to 9, so he got up, ate and drank, strengthened by that food. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb. Alam niyo yung Horeb, ito yung Mount Sinai. Yung Mount Sinai, this is the mountain kung saan binigay ng Diyos kay Moses yung Ten Commandments. Kilala din to as the mountain of God. And there he went into a cave and spent the night. Imbis na umakyat siya sa taas ng bundok para makatagpo ng personal ang Panginoon, nagpunta siya dun sa loob ng madilim na kuweba at dun siya nagpahinga. Alam mo, yung cave is a hiding place, pero it's also a sign na gusto niya magtago dun sa kadiliman. Kapag nagde-depress yung isang tao, gusto niya magtago, kahit alam naman niya nakakausapin siya ng Panginoon sa bundok na yun. But in the verse 9, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya. At ang sabi ng Diyos, anong ginagawa mo rito, Elijah? Gusto ng Panginoon na ma-express ni Elijah yung kanyang nararamdaman. And he replied, sabi niya, I have been zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. Ang sabi niya, I am the only one left. Nag-iisa na lang ako. And now they are trying to kill me too. Ang sabi ni God, the Lord God said in verse 11, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Tapos biglang nagkaroon ng sobrang lakas na hangin na halos dumurog sa mga bato, nagkaroon ng napakalakas na lindol at nagkaroon ng malakas na apoy. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan na yon, lumabas si Elijah at paglabas ni Elijah ay may narinig siyang boses. Boses ulit ng Diyos na ang sabi ng Panginoon sa kanya, anong ginagawa mo rito, Elijah? Ang tawag nila doon, still small voice. Marahil pinakita ng Diyos kay Elijah. Di ba Elijah, naalala mo,
na ako yung Diyos na makapangyarihan. Ginawa ko tong mga bagay nito. Nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng malakas na hangin, nagkaroon ng apoy upang ipakita niya kay Elijah kung gaano siya makapangyarihan. Pinaalala niya kung paanong ginapi ng kapangyarihan ng Diyos yung mga false prophets during the time in Mount Carmel. Tapos ni-remind ni God si Elijah sa tanong, anong ginagawa mo rito, Elijah? Kung titignan mo yung mga salita na yon, ang sabi doon, it's a gentle whisper, bulong. Di ba pag bumubulong yung isang tao sa'yo, ibig sabihin, malapit siya sa'yo. Pinakita ng Panginoon kay Elijah, calmly, in the midst ng lahat ng nangyari na yun. Sabi niya kay Elijah, ano ang ginagawa mo rito? God was bringing back his sense of purpose. He answered again with the same response, Lord, kasi nag-iisa na lang ako na matapat sa inyo, tapos papatayin pa nila ako, nagtatago na ako dito. But the Lord God says in verse 18, I reserve 7,000 in Israel. Ang sabi niya, hindi ka nag-iisa, merong 7,000 tao na matapat din, hindi sila sumamba kay Baal, na nanatili na sumasamba sa akin. Elijah, hindi ka nag-iisa, go back. Sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita, makapangyarihan ako, meron kang mga makakasama sa paglilingkod sa akin. Minsan kapag sobrang lungkot ng tao, at masyado niyang pinapakinggan yung mga negatibong emosyon at yung mga boses ng kaaway, madalas siyang nakakarinig ng mga kasinungalingan mula sa dyablo. Di ka mahal ng Diyos, di ka na makakabalik sa Panginoon, wala na mangyayaring maganda sa buhay mo. Alam mo yon? Yan yung mga bagay na nararamdaman mo, and you entertain those thoughts na iniisip mo, mag-isa na lang ako, walang nakakaintindi sa akin. Pero sinabi ng Diyos sa kanyang katotohanan, Elijah, you're not alone. Kakampi mo ako. At sa kanyang pagbabalik sa Panginoon, sa kanyang pagsunod sa Diyos, natagpuan niya ang kanyang successor na si Elisha. Si Elisha ay hindi siya iniwan sa anumang journey ng paglalakbay nila sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. God restored Elijah. God reassigned Elijah. And God gave him a successor, which is Elisha. Pero ang mas nakaka-amaze dito mga kapatid, yung kinatatakutan niya na kamatayan mula sa mga tao na masasama, na gustong pumatay sa kanya, hindi pinaranas ng Diyos sa kanya. In 2 Kings chapter 2, si Elijah at si Elisha, habang naglalakad, dumating ang chariots of fire, mga karwahe na merong apoy. Remember the victory na ginawa ng Diyos sa kanya? Nagpaulan ng Diyos ng apoy. And during the time, chariots of fire from heaven came. Kinuha si Elijah papunta sa Panginoon. Hindi pinaranas ng Diyos sa kanya ang kamatayan. Ang Diyos na sumama kay Elijah sa kuweba ay siya ring Diyos na sumama sa kanya at sumundo sa kanya sa karwahe papunta sa kanyang kaharian. Are you tired? Burnout? Afraid? Depressed? Feeling alone? Bumalik ka sa Panginoon. Kausapin mo siya. Because the Bible says, cast all your cares upon Him, for He careth for you. Bumangon ka at kumain. Mahaba pa ang iyong lalakarin. God bless po sa inyong lahat. And may this lesson be a big blessing and be a big challenge sa bawat isa po sa inyo. Please share this video, comment on this video, and subscribe on our channel. Ingat po kayong lahat.